count it all joy sa mga pagsubok na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Mga pagsubok na pinakita at pinaramdam na naranasan po natin sa ating buhay na napakinggan po natin sa loob ng isang taon na ito ay nakakatulong sa buhay ng bawat isa. Na yung mga pagsubok po na ito ay binigay ng Panginoon para tayo ay mas lalong lumapit sa Kanya at lalo tayo maging matatag sa mga pagsubok na pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay natin. At yung mga pagsubok na po na yan, na nangyayari sa buhay natin, yan ay kalooban din ng Panginoon. Na minsan, ibinigay niyo yung pagsubok na ito para tayo ay mas lalong lumapit at hindi tayo mananatili sa buhay natin na hindi tayo lumalapit. At sa mga pagsubok din na binigay ng Panginoon po ay yan sinusubukan ng Diyos yung ating pananampalataya. So, yung pananampalataya po natin, maraming nangyayari sa buhay natin. Maraming mga struggles po, maraming mga narinig natin ng mga testimony sa bawat isa na kung ano yung mga pagsubok na pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. At yung pagsubok na yun po, hindi natin po sa buhay na ay ano to, mabigat to, hindi pangit ito, dapat wala akong ganito. So, yung mga pagsubok po na yun ay pinagkatiwala ng Panginoon dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos. Na lahat ng mga yun ay kayang-kaya natin lampasan sa pamamagitan ng pananampalataya na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung wala po tayong pananampalataya, wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya tayo nagtitiwala dahil meron tayong pananampalataya sa Panginoon. So, ibig sabihin, kahit anong nangyari sa buhay po natin, mananatili tayo, merong pananampalataya, ano man ang nangyari sa buhay na nararanasan natin. Kasi yung mga pinagawa o binibigay po ng Panginoon sa buhay natin, lalo na araw-araw, sa pamilya, mga anak, o kahit anong mga bagay yan, sa sakit, o mga struggles, kapitbahay, o ano man yan. Minsan, sinusubukan tayo ng Panginoon para baka yung way niya na yung mga kasama na natin magkaroon din ng pananampalataya. At sa loob ng isang taon po na binigay ng Diyos yung pagsunod, pananampalataya, binigyan din tayo ng Panginoon ng pagpipigis. So, lahat po ng mga ito napapag-iisa natin sa pamamagitan ng biyaya na binigay ng Panginoon sa buhay natin. So, sa loob po ng isang taon ay mga nangyari sa buhay natin ay meron pa rin tayo pagkagalakan at katuwaan sa ating mga puso na tayo ay mananatili sa kalooban ng Panginoon. So, yung sa loob ng isang taon na binigay na naranasan po natin sa asawa, sa Miriam, so, yan po ay maging sa iba po, ang ganitong sitwasyon po ay pinapakita ng Panginoon na kahit ganito yung mga nararanasan mo, magkaroon ka pa rin ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Lalo na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon na patuloy na nagkakaroon ng mga bagay na minsan sinasabi natin na ganito na lang. So, lahat po lang yan ay yung mga pagsubok, pananampalataya, pagtitiis, lahat po lang yan ang kapalit ay kagalakan at katuwaan sa ating mga. Kaya,
maganda o ano man po yan, ay how much pa po yung mga nasa paligid natin na minsan sinasabi nila na gusto ko din maging pagaya nito, gusto ko din maging ganito. Kaya nga minsan yung mga ano, bakit ikaw, ang dami-dami yung problema, pero bakit masaya ka pa din? Kasi alam natin na meron po tayong kapuan kung wala kami nagmumula sa Diyos. So yun lang po, sana sa susunod